Nagpasinaya ng mga road projects sa Bulacan at nangampanya para sa Team Pinoy sa Pampanga. Ito ang inatupag ni Pangulong Aquino buong maghapon habang nagpuputukan na sa Sabah, Malaysia. Pero tuloy naman daw ang pagbabantay ni Pinoy sa sitwasyon doon. Isang oras pa nga siyang nawala sa campaign rally sa Pampanga. May nangyayari ho ngayon sa May Sabah. At this time, minomonitor po ng ating Pangulo ang sitwasyon doon. Pagharap ni Aquino sa mga kabalin, pambungad niya ang problema sa Sabah. Alam naman po niyo may nangyayari sa Sabah. Mukhang natapos na po yung pangyayari. Siyempre, hindi pa ako kumpleto ang detalye. Medyo magmamadali ho tayong pabalik. No? Dahil naasahan natin ang pagdating natin sa opisina, handa na po yung kumpleto impormasyon. Alam na po natin yung nangyari, no? May katiyakan at nasikaso lahat ng dapat masikaso. Nagmamadali raw siyang umuwi pero tumagal ng halos isang oras ang endorsement speech ng Pangulo. Pasado 3:00 ng hapon, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nilusob na ng Malaysian authorities ang kuta ng grupo ni Raja Muda Kiram sa Lahad Datu. That the standoff is now over. 2 Malaysian pulis ang namatay sa pakbakan. Nasawi rin ang may-ari umano ng bahay na tinuluyan ni Raja Muda. Pero hindi kumpirmado ang sinasabi ng kampo ni Kiram na 10 tao sa kanilang hanay ang namatay. Ang malinaw sa ngayon, 10 Pinoy raw ang sumuko habang tumakas papunta sa dalampasigan ng kanilang mga kasamahan. Sumulat na raw ang DFA sa Malaysia para makapasok ang mga barko ng bansa sa Lahad Datu. To enable Philippine medical personnel aboard to attend to the wounded and ferry them and the remaining members of the group back to their respective homes and families. Royces Nagit, News 5.